bakit? Ano, hindi ka ba galit sa akin? Opo. Yun ang naisagot ko. Hindi ko alam kung bakit nabigla ako ng pagkita sa kanya. Eh, Opo. matagal po kaming nagkasama nun sa kitchen. Talagang, tapos, ba't naman ako magagalit sa'yo? Eh, lahat nga kasi kako ng kapatid, binlock na kami, tsaka sobrang siguro days, durug na ng ano sa lokal eh. Tapos ikaw, hindi ka nagagalit sa amin? Sigurado Mm, ka? Sabi ko pa. Oo naman, sabi niya, may pinagsamahan tayo. Kung ano yung ginawa ni Brad Ace, kanya yun. Pero yung pagkaibigan namin, hindi mawawala yun. Sabi mm, niya. Tsaka ikaw, mahal na mahal kita. Dahil matagal tayong nagkasama sa kitchen, sabi niya. mm, Ay, salamat ka ako sa Diyos. Meron pang natitirang mga kapatid na malawak yung pangunawa sa mm. pagkakaibigan. Yun ang Opo. naisagot ko. Bakit po niyo ako kinakausap? Sabi ko, bakit niyo ako pinatawag? Eh kasi tatanungin lang namin kung ikaw naninindigan ka ba na ano na sumusunod ka sa pamunuan. Sabi ko, paano sumusunod? Paano mo masasabing nagdududa kayo sa pagsunod? 27 taon na ako rito, na wala naman akong absent. Mhm, Paano mapagdududahan mo pa ba ako nung dito na ako tumanda? Eh kasi po, may nagsumbong sa amin na ang mm, sabi mo raw, binanggit niya yung pangalan ng nagsumbong. mm, Hindi ko nababanggitin. Kasi mm. masakit sa akin mabanggit yung pangalan niya dahil kaibigang matali ko yon, itinuring kong anak. Ang kanyang mga anak ay itinuring kong apo. Tapos walang 24 oras na nalaman niyang nag-exit si AC. Ako kagad-kagad niya akong tinalikuran. Hello po, Lola Gets. Kumusta po kayo? Ano po, sobrang ano na ako ngayon, medyo nakaka-move on na. Opo, salamat sa Diyos. Hindi naman po kasi talaga madali na yung process of moving on, lalo na mas matagal po kayo sa akin sa iglesia, si Lola Gets. Opo, Lola Gets. Ah, Tawag sa akin kasi yun nung ano eh, nung, ah, kilala niyo yata yun eh, si George Dino. George Dino. Sa mukha po Yung siguro. Las Vegas, botisador siya sa Las Vegas. Yung Oo, kilala ko po. yun ang tawag niya sa akin, Lola Gets. Lola daw forget kasi hindi rin ako tumatanda. Siya nga naman. Kasi, Tapos siya yung kauna-unahang ng ano sa amin, ng ano tawag doon, nag-block. nag-block. Uh, Actually, Lola Gets, ganito po kasi yun. Ako, naiintindihan ko yung mga kapatid na nambala. Actually, si Sis Baby De Jesus, opo. bago niya po ako binlock, nag-message pa po siya sa akin eh. Tandaan mo, mahal kong kapatid, sabi niya po sa akin. Meron po akong screenshot nun eh. Opo. Mahal na mahal ka ng ate, kahit anong mangyari. Ayun, May, after po nun, binlock na niya ako. meron din po sa akin kapatid na ganon. Actually, ano po siya ngayon eh. Diakono siya sa CLA, sa Central. Nagkita po kami sa Santa Barbara sa Solbang, na masyal po kasi kami doon. Opo. Sabi ko, of all people, sabi ko, ito po yung nakita ko. Mm. Tinuro niya ako, tinuro niya, oh, bakit nandito ka? Ang isinagot ko, ewan ko kung ba't nabigla ako, ang isinagot ko, bakit? Ano, hindi ka ba galit sa akin? Mm. Opo. Yun ang naisagot ko, hindi ko alam kung bakit nabigla ako ng pagkita sa kanya. Eh, Opo. matagal po kaming nagkasama nun sa kitchen, talagang, tapos, ba't naman ako magagalit sa'yo? Eh, lahat nga kasi kako ng kapatid, binlock na kami, tsaka sobrang siguro days, durug na ng ano sa lokal eh. Tapos ikaw, hindi ka nagagalit sa amin? Sigurado Mm. ka? Sabi ko pa. Oo naman, sabi niya, may pinagsamahan tayo. Kung ano yung ginawa ni Brad Ace, kanya yun. Pero yung pagkaibigan namin, hindi mawawala yun. Sabi Mm. niya. Tsaka ikaw, mahal na mahal kita. Dahil matagal tayong nagkasama sa kitchen, sabi niya. Mm. Ay, salamat ka ako sa Diyos. Meron pang natitirang mga kapatid na malawak yung pangunawa
sa Mhm. pagkakaibigan. Yun ang Opo. naisagot ko. Oh. Lola Gets, gusto ko lang pong malaman sa kapakanan at kapakinabangan ng mga kapatid na nanonood at manonood ng video po natin na ito. Ano po ang naramdaman po ninyo noong pong kayo ay kinausap sa office ng tatlong opisyal? Diakono, worker, at saka sino pa po ba yung kumausap sa inyo? Yun nga, yung dalawang botisador yun eh. Mhm. Saka isang Yung diakono. isang diakono ng Las Vegas Mhm. at saka isang worker na AdPro. Bali, ilan po sila lahat? Bali, apat. Yung Apat isa po. kasama ko sa room. Mhm. Yun. Ano Eh, pong ano pong sa kanya bungad ako po humihingi nila? ng tubig. Ha? Ano pong bungad po nila sa inyo nung kinausap ka po? Sabi ko nga, ang ganito, bakit po nyo ako kinakausap? Sabi ko, bakit nyo ako pinatawag? Eh kasi tatanungin lang namin kung ikaw naninindigan ka ba na na sumusunod ka sa pamunuan. Sabi ko, paano sumusunod? Paano mo masasabing nagdududa kayo sa pagsunod? 27 taon na ako rito, na wala naman akong absent. Mhm. Paano mapagdududahan mo pa ba ako nung dito na ako tumanda? Opo. Kasi po, may nagsumbong sa amin na ang Mhm. sabi mo raw, binanggit niya yung pangalan ng nagsumbong. Mhm. Hindi ko nababanggitin. Kasi Mhm. masakit sa akin mabanggit yung pangalan niya dahil kaibigang matalik ko yon, itinuring kong anak. Ang kanyang mga anak ay itinuring kong apo. Tapos walang 24 oras na nalaman niyang nag-exit si Isay, ako kagad-kagad niya akong tinalikuran. Kaya Mhm. masakit sa akin mabanggit ko man lang yung pangalan, hindi ko mabanggit. Saka Mhm. mabuti na alam naman niya kung sino siya eh. Mabuti na hindi ko na lang sabihin. Mhm. Nga Opo. sabi ko, bro, hindi ba sapat na dumadalo ko? Mhm. At Tama. gusto niyo pang isumpa ko sa inyo na ako yung nagpapasakop sa pamunuan? Kung hindi ako nagpapasakop, hindi matagal na ako sanang umalis. Kung Mhm. hindi ako Tama. nagpapasakop. Oh, Mhm. nagpapasakop nga ako. Sabi Mhm. niya, kasi may nagsumbong nga sa amin. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo na yun na ayoko sabihin yung pangalan eh. Na Opo. sabi mo raw, nung pagkaalis ni Brad Ace, kahit sa impyerno pumunta yung anak mo, susama ka. Mhm. So, parang pinaniwalaan nila na darating yung oras na sasama na rin ako kay Ace, ganun. Mhm. Mhm. Ang totoo ka ako niyan, nung umalis si Ace, hindi ako in-encourage niya na umalis. Siya pa Mhm. yung pumipigil sa akin, iyak kasi ako ng iyak nang sabi ko, paano na kayo niyan? Ganon, natanong. Mami, hayaan mo na kami, huwag mo kaming intindihin. Ikaw matanda ka na, manatili ka na lang dyan. Mhm. Kasi parang yan ang therapy ba ng matatanda yung nagkakasama-sama kayong Opo. magkakaibigan, di ba? Ganon. Opo. Di ba? Parang nawawala yung stress mo Mhm. kapag nagsasama-sama kayo sa lokal. Yung Mhm. mga ganon, talagang yun na yung naging buhay ko nga rito sa Amerika. Opo. Magpakain, magluto, maki-join sa mga ng matatanda, kakulitan ko. Yung At mga hindi niyo ganon. po tinitinda yon, yung niluluto Hindi niyo, po, mister. hindi po ako nagtitinda. Doon nga ako inalis sa kitchen nung sinabi ko na gusto ko magkaroon kasi pagka SPBB po, meron kami ritong saludar na tinatawag. Opo. Yung pagdating po ng mga kapatid, meron na silang kakainin, yung mga nanggaling sa malayo. Opo. Opo. Bago magsimula ang program, may kakainin na kagad, nakagayak na yun. Opo. Yun po ang inayawan nila sa akin, kaya ako tinanggal. Bakit naman daw po? Ayaw po ba nila nun makakalibre? Ibinebenta nga nila pag pag daw nagpakain ako ng libre, wala na daw bibili. Ayun. So, hindi pala totoo yung sinasabi nila na na pag-ibig na itinuturo. Biro mo, gusto nyo nga po makapagpakain ng libre. Tsaka, Tapos, alam nyo ba, Brad Badong, ang sinitasan ko pa nga sila eh.
Oh. Sabi nung manggagawa, yung butisador na sinasabi ko sa iyo, matanda na raw. Kahit ba ako matanda, nakakagawa naman ako, di ba ang sabi ng Diyos, ako ang gagawa, sino ang pipigil? Nakakagawa naman ako, hindi naman ako imbalido. Oh, ba't niyo ako tatanggalin? Tapos binago niya yung binago niya yung sinasabi niya, binago niya. Sabi po, maingay daw po kayo sa kusina. Maingay daw ako sa kitchen. Ngayon, Sisters, ulitin ko lang po. Ano po yung talatang sinabi nyo nung sinitasan niyo yung bautisador? hindi ko alam kung anong talata yun, pero ang sinabi ko, di ba sinabi ng Biblia na ako ang gagawa, sino ang pipigil? Opo, tama. Hindi ko po alam yung talata na yun, pero nadinig ko yun sa Biblia. Ay, alam niyo naman, nakikinig ako, hindi naman ako tatanga-tanga lang sa lokal. Hindi ko nga po lang po, kaya lang po, hindi ko po matandaan talaga pag tinanong niyo ako ng sitas, hindi ko alam kung anong sitas yun. Pero natatandaan kong lahat ang sinasabi ng Biblia. Yung mga itinuturo ni Brad Eli, tandang-tanda ko. Kahit ano tanong, hindi ko lang alam ang sitas. Opo. Kaya yung pag-ibig, ang unang tinuro ng Diyos sa atin, pag-ibig. Sinabi ni, tandang-tanda ko po yan. Sabi ko, nasaan ang pag-ibig ninyo niyan? Nadidinig niyo ba yung sinasabi niyo? May pag-ibig ba kayo niyan? Sabi ko doon sa nagsasalita sa akin na, yung bautizador. Pagka nabubutata ako siya, hindi siya sasagot. Ganon ang ginagawa niya. Ano po ang pinagkayarian po ninyo nung pong pinagkatapusan ng pag-uusap po ninyo doon sa opisina? Yung po sa opisina, yung sa Las Vegas. Opo. Pinagkatapusan namin, pinigil sila nung manggagawa na nakadestino doon na nung kasing ganito po yun kasi sinabi niya na kasi po kaya tinatanong ko kayo kung susunod kayo sa pamunuan. Sinabi po nung nagsumbong sa amin na kahit daw sa impyerno susunod ka dahil andun yung anak mo. Bakit? Masama po bang sabihin, yung po kung sinabi ko yung time na yun, hindi pa umaalis si Brad Ace, kwentuhan lang namin, nung nagsumbong sa iyo, na ako, pag anak ko, ang nangyari yan, kahit sa impyerno, susundan ko dahil anak ko yan. Sabi ko, ba't masama ba ako yung sinabi ko? Anak ko nga yun kaya nga susunod ako kahit. Ako nasa Elisa Day ako nang pumunta siya dito sa MCJ, hindi ko naman gusto rito. Pero sumunod ako sa kanya dahil nandito ang anak ko. Sinabi ko, kaya kahit, yun nga po ang sinabi nga daw sa kanila na sinumbong na kahit sa impyerno, susunod daw ako. Ibig sabihin, hindi ako mananatili sa MCGI. Dahil si Ace lumabas na. Tapos nung, ganito po kaya, sister, sabi ko, hindi ba sapat na dumadalo ko? Hindi man ako pinipigilan ng anak ko? Ganito po kaya, sisters, ang gawin natin. Kung umalis ka na lang po sa poder ni Brad Ace, yun ang sinunod niya. Umalis ka na lang po. Saan ako titira? Sabi ko. Doon sa isang anak mo na nasa LA. Ba't palilipatin mo ako ron? Hindi nga. Sabi ko, hindi mo pa ako alam na pinapunta nga ako ng anak ko kay Brad Ace dahil meron akong aalaga ang anak ni Brad Ace. Sabi ko. Yung anak ni Brad Ace ngayon ang inaalagaan ko dahil yun ang maliit. Yung papupuntahin niya ako dito sa isang anak ko, puro binata na anak nito, hindi na alagain. Opo. Itong anak ni Brad is puro alagain lahat. Sinusundo namin sa school, hinahatid, pinakakain, pinagluluto. Ba't mo ako dadalhin doon? Saka sabi ko nga, kung ako ba magkasakit, dadalhin niyo ako sa ospital. Ano po sabi? Tapos nung pagkasabi ko na yun, biglang kumbaga ewan ko, hagulgul ako ng iyak para akong nahirinan. Hindi nga po sila nagsalita. Buti pero na lang po, sisters, hindi po kayo inatake sa puso. Ang dibdib ko po na sabi ko, Brad, sabi ko, bigyan mo ako ng tubig, hindi ako makahinga. Sabi ko, hindi ako makahinga, bigyan mo ako ng uminom na po ako ng tubig. Siguro nakita nitong manggagawa sa tabi ko na nung uminom ako ng tubig, namumutla na raw ako Sabi, tigilan nyo na po. Isasara ko na po yung video. Kung yun na pong kausapin, hindi na po makapagsalita si sisters. Wala kaming malinaw na usapan. Basta yung doon pinutol na nung manggagawa. Kasi natatakot siya siguro, himatayin ako doon. Yung kinalmantin niya po ako nung manggagawa. Opo. Makitsata ang tuhod mo, Brad. Hindi po, yung likod ko, sobrang sakit kasi sobrang lamig.
Ah, Ayun. Buti na lang po hindi po kayo inatake kasi delikado po sila nun pagka meron pong nangyari sa inyo. salamat nga sa Diyos at hindi ako inatake. Mm. Pero talagang sumakit ang dibdib ko nun. Sabi ko, Brad, bakit nila nalamang nandito ako sa sa Las Vegas? Mm. Hindi sumagot yung manggagawa. Sabi niya, okay lang yan, wala. Okay na lang yan. Sabi ko, kumalma ka na, sabi niya. Mm. O di alam niyo ba yung mga kapatid na inabutan ko sa Las Vegas, mga tuwang-tuwa pa nung nakita ko eh. Salamat sis. Sabi niya ganun, dinalaw mo kami. Mm. Sabi niya ganun, pwede ko ba kayo akong kalimutan eh, ilang punta. Kasi po yung Las Vegas at saka kami dati nung araw pa wala pang lokal ng Las Vegas, nandun po lahat kami sa LA, wala pang lokal ng Las Vegas. Kaya Opo. magkakakilala po kami ng taga Las Vegas. Nga po, tuwan-tuwa nga nung nakita ko dahil dinalaw ko daw sila. Kasi ako nga po yung pinakamatandang kapatid doon na una nang dumating, pinakamatanda pa ako sa kanila. Opo. Tapos takot na takot po kasi sila pag kayo po ang nag-exit, marami siguradong susunod sa inyo at maniniwala na hindi na totoo ang iglesia po na yan. Hindi ko nga lang po alam kung ganun ang nasa isipan nila. Pero ang pagkakaalam ko, iniisip nila na sumunod na ako sa demonyo. Yun ang Hindi. nila. Ano lang po, marami lang po closet, Lola Gets kasi. Pero Alam niyo, opo. alam mo po, Brad Badong, ang natamo kong kapighatian dyan sa lokal na yan, napakarami sa loob ng 27 taon. Ang Ganun dami-daming ba? ibinibintang. Kasi maraming manggagawa na, hindi ko naman masasabing lahat, pero marami-rami rin siguro sila na galit sila kay Brad Ace. Yung galit nila, hindi nila mailabas kay Brad Ace. Sa akin palagi, parang ako yung tinatamaan lahat ng galit nila. Ako yung Bakit naman po tinitira. sila nagagalit kay Brad Ace? Siguro po sa lahat ng manggagawa rito, yung anak ko lang ang pinakamagandang lalaki. Walang duda na. Joke lang po yun, joke lang.